guys, nandito na kami ngayon sa slaughter. Inuli namin yung dadalhin namin yung baboy na binili ng amo ko. Tapos si papalit yun sa akin. Kaya dito inilalabas na namin sa slaughter at dadalhin namin sa amin Barangay Ugaban, Gargara, Leyte. Ayan, at palabas na kami ng slaughter. Ngayon guys, dahil wala kaming service na taker, ang mangyayari isisilid na lang namin siya sa sako. Ayan, dito medyo nahirapan ako sa pagpasok ng baboy sa loob ng sako kasi medyo may kalakihan na po siya. Ayan, halos hindi na siya magkasya sa sako kasi mahaba. Itong baboy na ito ay lampas po ng 30 kilos, malapit-lapit po siya sa 40 kilos po. Ayan, kaya medyo nahirapan kami dito. At sa wakas naipasok din, pero sa pilitan po ang pagpasok sa kanya. Ayan, dito po ay maghahanap po kami ng pantali kasi wala kaming tali. Ayan. At sa wakas nakarating na kami sa amin. Hindi na nakunan ng video dahil nakamotor kami. Tsaka hirap na hirap kami, dalawa lang kami. Dito ay naghahasa na po ako ng maghahanda po na po ako ng inaasa ko na po yung kutsilyo para sa preparasyon po sa pagkatay. At dito na po ay tapos na po ako mag-asa. Ito na po yung baboy na po ang aking itutumba ko po yung baboy dito para makatay na. Kaya pinaliguan ko muna dito kasi marumi, may tahi siya sa katawan. Dito nga ay pinilit ko nang matumba siya. Ayan, tinulungan ako ng aking anak, pero sabi ko kaya ko na ito. Dito at ginapos ko na yung baboy. Ayan, pumiglas. Madali naman po siyang magapos kasi dahil nga po tayo ay may kasanayan, hindi po tayo gaanong nahirapan kahit mag-isa lang. Itong baboy na ito ay malapit-lapit po sa 40 kilos. Ayan. At dito ay nag-init na kami ng tubig. Meron na kami dyan pinakuluan na tubig. Ngayon dito ay sasaksakin ko na yung baboy. Sisimulan na akong katayin. Ayan, pinaliguan muna namin kasi marumi, baka sumama yung dumi sa dugo. Kaya pinaliguan muna namin, nilinis muna namin yung katawan bago saksakin. At ayan po, sinaksak ko na po siya dyan. Pilit pong nagpupumiglas yung baboy. Hawak naman ng anak ko yung kaya hindi siya maka kilos na maayos. Yan, nandito po ay nalagutan na po siya ng hininga. Pinalawan po uli namin, nilinis kasi may maraming dugo. Yan guys, sa mga gustong matutong magkatay ko paano maging madali, sundan nyo lang po yung aming tutorial po. Parang tutorial na rin po ito kasi dito po ay may matututunan kayong aral sa amin kung paano magkatay ng medyo mabilis.
namin yung baboy. Tanggalan ng tali ng anak ko. At ngayon guys, dito ay sasaksakin po natin bubutasan po natin yung ilong ng baboy. Ang purpose po dito ay para merong mahawakan. Sakaling ilublob siya sa mainit na tubig, hindi tayo mapapasok kasi meron tayong taling panghawakan. Kasi pag nilublob na yan, mahirap na maihaon kasi mainit. Kaya nilagyan natin ng tali na dyan tayo sa tali hawak mamaya pag hinango siya galing sa balding malaki. At dito po maghahango na po ako yung pinakuluan kong tubig at magsasalin na ako dito sa malaking timba. Ayan, nakikita nyo naman kung umuusok pa yung sa kainit. At saka nilagyan ko ng malamig na tubig na isang balde po na yung ginagamit sa construction supply. At dito nakikita nyo kung anong purpose ng tali sa ilong. Yan ay para may mahawakan tayong tali sakaling hanguin natin. Kasi kung sakaling walang tali yan, wala tayong mahawakan banda doon sa may ulo. At dito na nga po ay sinimulan ko ng paliguan ng mainit na tubig. Isaw-saw at paliguan ng mainit na tubig. At ito na siya, na na yung balat niya, kaya natanggalin. Kaya binaliktad naman namin yung pigi naman doon sa nakababad sa mainit na tubig, at yung ulo ay hinango namin. Yan, sisimulan na namin kikis-kising kahit nasa timba pa siya. Ayan, habang nakababad siya at unti-unting yung niya, yung balat niya, yung mga balahibo niya, sinamantala namin magkis-kis. Ayan po, kinikis-kisan namin yung bandang ulo. Madali lang po yan kasi tamang-tama lang ang init niya, tamang-tama lang ang pagkakababad sa init. Tamang-tamang timpla lang yung init, hindi gaano mainit kasi maluluto po. Ayan, hahanguin na po namin yan dyan. Ayan, dito na po kami sa mesa kikis-kis para maubos na yung balahibo. Dito po ay pinagtulungan namin ng aking anak. Napakadali lang po, lalo't-lalo tamang-tamang timpla, hindi naluluto. Kasi kung ang mangyari, kung naluto yung balat niya, may katagalan sa pagkikis-kis kasi mag-iingat ka na sa pagkikis-kis kasi pag naluto yung balat niya, madaling masugatan yung balat. Kaya hindi mo pwedeng lakasan yung pagkikis-kis, hindi mo pwedeng diinan. Dito kahit diinan mo masyado yung balat niya sa pagkikis-kis, okay lang, hindi siya masusugatan kasi tamang-tama lang po ang timpla, tamang-tama lang po yung ayan, napakadali lang po sa mga baguha, sa mga hindi pa nakasubok at sa mga gustong sumubok. Panoorin nyo lang po yung ginagawa namin, may matututunan po kayo dito. Ayan, dati po ang una po ay meron akong pisto sa merkado, kaya marunong na ako maglitsyon. Kaya lang hindi pa ako
parang hindi pa ako expert sa paglilitsyon. Pero may konting kaalaman ako sa paglilitsyon. Kaya lang hindi ko siya kinarir. Doon ako sa merkado nag-focus sa pagkakatay ng mga baboy, pagtitinda ng karne. Yun ang priority ko doon. Kasi parang sa akin yung paglilitsyon ay parang ano lang siya, hindi siya yung mga paisa-isang litsyon, parang hindi ka gaanong kikita. Hindi gaya ng sa merkado na kapag nagpagkatay ka ng malaki, makapagkatay ka ng dalawa. Kasi kung sakali may kalakasan, malaki ang binta mo, malaki ang tinutubo mo, plus marunong ka pang maganap ng baboy, marunong ka pang kumilatis ng baboy, alam mo yung pasikot-sikot, alam mo tumawad, doon medyo kikita talaga tayo. Kaya hindi ko priority yung paglilitsyon. Simula nung bumagsak yung negosyo ko, bumalik ako sa simula. Tinanggap ko mga dito sa mga mababang uri ng hanap buhay, wala tayong pinipili. Kahit maliit lang ang kita, gawa ng bumagsak nga tayo sa negosyo, tanggapin natin. Wala tayong iniindihan ng mga utos ng sino man. Ang importante lang po sa atin ay makaraos tayo sa pang-araw-araw. Wala akong pinipili. Kahit pagkarga ng baboy, parang babayaran ka, ipakukuha yung baboy sa ibang lugar, kakarga mo ng taker, ng sidecar, pagdating mo naman babayaran ka ng may-ari ng baboy, ganun lang. At saka magsa-sideline, kung ano lang ikakarga, hanggang sa parang napagtuunan ko rin ng pansin yung paglilitsyon, lalo may nagkaroon ako ng amo na may mga order sila at pinapasa naman sa akin, ako ang naglilitsyon. Bali dumadaan ako sa kanila, wala akong direktang suki sa paglilitsyon, yung sa akin mismo na kontrata, kundi meron lang akong amo, sila yung may mga kontrata. At dito po ay bawat kontrata nila ay pinapasa sa akin, kaya parang napagtuunan ko na siya ng pansin. Gumawa ako ng paraan paano siya mapapadali, kung para hindi na rin ako mahirapan. Sa una, hirap na hirap ako sa paglilitsyon, dahil hindi pa ako biyasa, wala pa akong tamang kaalaman lahat. Minsan na yung balat napupunit, minsan pag ikot mo hindi na sumasabay yung baboy kasi ginagamit mo kawayan. Minsan naman nasisira yung balat, yung laman, kasi yung kawayan ay hindi pantay, hindi tuwid. Lalo na't pagka malaki ang baboy na nalilitsyon. Kaya habang ako ay naglilitsyon, adjust naman po ako ng adjust kung paano magiging mapapadali yung aking paglilitsyon, yung pagkakatay at saka paglilitsyon, kung paano pamaraan na magiging madali. At yun nga, natutunan ko yung nahanap ko kung saan yung madali. Dati yung nagamit ko yung pantali, yung ratan, tali sa nguso ng baboy. Kaya lang minsan napuputol yung ratan, at minsan naman hindi na kumakapit
yung tali sa kawayan, pag papaikot mo, hindi na umiikot yung baboy. Kaya doon mahirap talaga. Nung magkaroon ako ng mga ideya sa pangaraw-araw na paglilitsyon, pinilit ko na maging magaan talaga kung paano. At dito malalaman nyo yung step by step namin na gagawin, at dito makikita nyo kung paano ko napagaan yung pagtatrabaho namin ng lilitsunin. Yung preparasyon po namin, makikita nyo po. Tumutok lang po kayo hanggang sa uli, malalaman nyo. At mayroon kayong aral na mapupulot dito. Baka gusto nyong sumubok, mayroon na po kayong mga ideya kung paano. Dito po ay inaahita na po namin yung balahibo para talagang makinis. Walang, gusto namin makinis, walang matitirang balahibo kasi pangit tignan, lalo na't luto na at saka meron pang balahibo. Yung iba ay gumagamit ng torch. Kami naman meron kaming torch pero naubusan na po ng bala, kaya minabuti namin na talagang gawing makinis, tanggal lahat ng mga balahibo. Maliban na lamang po sa kuko ng baboy, kasi ang kuko kung sakali matigas pa, pwede naman siya pag naisalang na sa apoy, nagsimula na magpaikot ng lechon, pag na initan na masyado yung paa niya sa apoy, pwede mo nang tanggalin yung kuko sa pamamagitan ng price po. Ipitin nyo lang po at saka hilahin, madali na po siya matanggal. Wala pong problema. Wag lang yung tatanggalin yung luto na yung lechon kasi sumasama na yung laman, mahirapan kayo. Dito naman po ay tatanggal na po tayo ng yung laman loob. Tingnan nyo po kung paano ang pamamaraan ng paglilinis ng itatanggal at saka paglilinis ng bituka. Ito po yung yung bituka, small intestine kumbaga. Dito tayo magsisimula magtanggal, hindi muna sa malaki kasi mahirapan ka kung magbabawas ka lang muna dyan ng laman loob dyan sa small intestine. Titingnan mo yung small intestine kung mayroon siyang tae, kung tae ba yung laman. Ayan, yung hinihiwa ko na ganyan, tae po ang laman yan, kaya inuubos ko na. Malalaman mo pagka yung edible yung niya nasa loob kasi puti. Ito itim, tae talaga siya. Pasintabi po sa mga sensitibo po, ito po ay para sa mga masisilan po, pasintabi po muna. Dito po ay tinatanggal natin yung hindi tripilya. Ito kung wala tong laman, tripilya na sana yan. Kung maga sa mga taga Cebu ay ilugon po tawag nila dyan. Sa amin naman sa Leyte, tripilya po. Ito na po, simula na po tayo magtanggal ng niya, yung buong laman loob. Ayan, yung atay muna, tinanggalan natin ng abdo kasi mapait yan pag naisama. Bago lahatan na po natin tatanggalin
Ayan po. Dapat dito sa magtanggal ka ay magtitira ka ng yung mga sa waray tinai, yan yung makikita nun na yan konektado po yan sa puwit. Ay natin yan ng tubig para pag piniga natin lalabas siya sa puwit. Kasi kung may tae yan, tae din yan ang lalabas sa puwit. Makikita nyo dyan, yan. Yan, binaligtad ko na po yung tinae niya. At dito, meron pa dyan baga ng baboy. Yan. Yan na lang po ang natitira. Yan, hihiwain natin yan hanggang doon sa may liig at tutuklapin natin yung balat na may kasamang laman. Hindi balat lang, yung may kasamang laman, kasi hanapin natin dyan yung joint ng unahang paa. May joint yan dyan. Lalaliman natin dyan yung hiwa kasi nandun sa may ilalim ng paa yung joint. Ayan, makikita nyo yan dyan. Yan, dapat hiwain yan dyan sa may makapal na laman para pasukin siya ng mainit na tubig pag oras na nilitsyon na siya. At dito po, ayan, yan po yung joint nya. Ayan, hiwain lang po ng pabaliktad yung kutsilyo. Ayan, para lumabas na yung At dito ay puputulin natin yung ng joint nya. Pero wag natin tanggalin. Ibalik lang po natin kasi baka po tayo paghanapan yan ng nagpapalitsyon. Baka sabihin ninakawan natin ng mga laman. Kaya ibabalik lang natin kasi pag nila nandyan. Kaya lang inano lang natin, dinislocate lang po natin yung mga buto para madali po siyang maluto at saka mabilis pasukin ng yung yung ingredients na ilalagay. At dito naman po ay tatanggalan natin ng baga. Meron pang baga yan. Yan ang yung karugtong ng baga. Yung baga sa atin ay throat. Sa mga waray butol. At ayan, dahil po nga po medyo masilan yung kaya medyo pinalabo po natin pasintabi po sa mga sensitibo po pasintabi po sa inyo. At dito iwain po natin yung bandang yung punuan ng ribs po. Ayan, nakikita nyo pinabukan natin yung yung buto na sa puno po ng mga ribs niya. Tinanggalan natin yung mga sabihin yung mga puti-puti dyan na At dito po ay ito namang pong bandang pigi na joint tatanggalin din po natin. Makikita nyo dyan merong lalabas dyan na joint. Yan po i-dislocate lang po natin yan sa bandang spinal cord nya. Ayan po, para hindi na kailangan
putulin din siya gaya ng dito sa unahan na joint. Diyan, i-dislocate mo lang po, okay na yan. Tsaka iwain mo, tusuk-tusukin mo ng kutsilyo yung mga laman niya doon para pasukin din ng pasukin ng init para madali siya maluto. Nung pag niluto mo na siya, wala na mga dugo-dugo na makikita. Ito po ang gustong-gusto ng mga nagpapalitsyon sa atin, yung luto talaga yung lechon. Pag ibig sabihin, pagka inano na hinango, talagang lutong-luto. Pag nag-chop ka na ng lechon, wala ka na makikita mga dugo. Yun ang nagugustuhan ng mga customer natin. Yung mga customer natin, minsan nakakatanggap ako ng nagpapalitsyon sa labas, maliban sa amo ko, umuulit naman sila kasi nagugustuhan nga nila yung trabaho natin. Kasi ayaw din naman natin na mapahiya tayo sabihing hilaw yung lechon mo, nakakaya kasi binabayaran tayo ng ating customer. Kaya kung maaari talaga, gawin mo talaga yung best mo kasi doon ang linya mo, sana doon mo pagbutihan mo na lang kasi makakatulong din yan sa makakatulong din yan sa pinansyal. At dito na nga po, ayan, napakadali lang pong tusukin yung ipasok yung tubo sa katawan ng lilitsunin nating baboy. Ito naman po, ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung matulis na stainless po na kasing laki po ng pako. Dapat tinatansya niyo kung magpagawa kayo na itutusok nyo dyan sa may panga. Bago naman, tatagos po siya doon naman sa may ng nguso niya hanggang para hindi siya pagpaikot nyo talagang hindi mo na kailangan ng tali sa may nguso. Ito na lang po, napakaganda po. Kaya nga po dito sinasabi ko sa inyo, pinag-aaralan namin kung paano mapapadali yung trabaho namin na paglilitsyon. Kasi hindi po biro ang maglitsyon, kulang ka ng experience. Dadaan ka talaga sa mga pagsubok na hindi mo magugustuhan. Kaya sasabihin mo na sa mga susunod na gagawin mo, talagang pag-aaralan mo kung paano mapapagaan. Ito dito guys, sobrang gaan na po nito nung pagtatrabaho ng ganitong pamamaraan. Biro mo, hindi ka na magtatali sa nguso na kung minsan ay gaya ng sinabi ko kanina, na kung minsan ay napuputol yung ratan. Yung iba naman ay gumagamit ng abaka na linubid, lalo na sa Cebu. Yun talaga ang problema lang sa mga ganyan abaka, mahal po siya. 50 pesos po, ilang lang yan, ilang metro lang. Samantalang gumagamit ka ng stainless na pantusok sa may panga na tagos sa may niya, malaking bagay na kahit ulit-ulitin mo, wala ka nang gagastuhin, hindi ka nabibili. Kaya nakakatipid. Yan na nga sinasabi ko sa inyo na hinahanapan namin ng paraan paano magiging ekonomiya at saka mapapagaan yung trabaho namin. Dito po ay magtatali na po tayo ng paa niya sa huli. Gagamit po tayo dito ng tie wire po, alambre. Ayan, nakita nyo naman, tinatalian ko na ng alambre. Napakadali po, hindi gaya dati yung gumagamit pa kami ng kawayan, magtatali kami ng ratan, hihigpitan mo pa ng maigi para hindi pumalpak yung pagpapaikot mo ng lechon.
O kung minsan ay napuputol kaya nagtatagal. Dito hindi na, gumamit lang kami ng yung parang merong lock sa ilalim na pagpahigpit na hindi na kumilos yung bakal na pinagtatalian. Ibig sabihin adjustable po siya, pwede siyang iatras, pwede iurong, ay hindi, pwede pala iabante, iurong, parang ganun. At dito iniigpitan ko na po ng plies para hindi po talaga siya umurong. Ayan, at saka napansin ko medyo maluwag pa yung pagkakatali ko ng tie wire. Inulit ko na lang uli para wala nang balikan, baka dun sa pagsalang dun mo maramdaman na parang palpak yung trabaho mo, kaya inulit ko. At dito na po gagamit tayo ng ng tie box po. Napakadali lang po. Ayan, gumamit po tayo dito ng parang karayom na malaki na nakabaluktot. Nakadesign po siya para sa pagpapapasok sa ilalim, hindi ka mahirapan. Ayan, maliban na po dito sa nilagay kong itinusok kong na puting stainless na parang pako, meron pa yung bang tali sa bandang liig, kaya kahit anong paikot mo ng nililitsyon mo, talagang malayo mangyari talaga na papalpak ka, kasi may tali na rin sa loob, meron pang tinusok sa may bandang panga, talagang sasabay ang baboy pag paikot. Ayan, dito po ay nakatatlong tali kami mula sa liig, gitna hanggang malapit-lapit sa may pigi. Ang purpose po niyan ay para dumikit po yung spinal cord niya sa tubo, kasi ang magaan siyang ipaikot kung nakadikit yung spinal cord niya sa tubo. Kasi kung hindi mo gagawin yan, pag paikot mo yung yung spinal cord nakahiwalay sa tubo, meron siyang distansya, kaya yung baboy mahirap paikutin. Kasi hindi siya nakadikit sa tubo yung niya, spinal cord. Dito lapat na lapat yung spinal cord niya, kaya napakagaan, smooth po siya ipaikot. Kahit bata lang yung umawak ng tubo, magpaikot kayang kaya, kahit pa 100 kilo yung litsonin, kayang kaya ng bata, kasi magaan siya. Kaya dito po ay sisimula na po natin linisin yung niya, loob, kasi maglalagay na po tayo dito ng ingredients po. Sa mga magpapalitson po, ang tanong ko po sa inyo, mahal po ba ang 1.5 na sisingilin ng labor? Gaya namin, labor sa amin na yung uling isang sako, saka paparisan pa yan ng panggatong, at saka sandamakmak na ingredients. Nakikita nyo naman kung anong nakikita nyo dyan, yan ang mga ingredients. Merong silingaba, merong paminta, tanglad, merong magic sarap 4 na piraso, merong nor cubes na pork. Ayan, sa simula ilagay muna natin yung asin, kasi siya yung didikit sa laman siya, para manuot yung alat niya sa laman. Pangalawa naman yung paminta, kasi yan magbibigay ng bang. At yan yung yung pepper.
bell pepper po. Napakamahal po ng bell pepper, 450 ang kilo. Kaya yung 2 piraso lang na nabili ko, malapit-lapit na po siya sa 50 pesos. Kaya bawang, saka ayan, mayroon pa tayong cubes na ilalagay. Yan, magic sarap. Hindi po tinipid natin yan. Alam nyo kung ano lang ang wala kami dyan na inilagay? Sodium po. Hindi na po namin kailangan maglagay ng sodium. Sapat na po yung mga pinakita naming ingredients para malasahan yung timpla. Napakasarap po kasi kami rin na naglilitsyon sumusubok kami sa tinitimpla namin. At dito po ay ayan, magsisimula na po tayo magtahi. Ayan, nakikita nyo po kung paano yung pagtatahi. Unahin muna natin yung bandang ilalim. Ayan po, sa mga gustong matuto, tingnan nyo lang yung mga ginagawa ko. Ayan, napakadali po pagka masanay kayo. Pero sa simula talagang mangangapa pa po kayo, gaya ko. Pero sa tagal-tagal parang visit na lang po. Ayan po, kailangan matalas talaga yung matulis talaga yung nyo. At dito nilagyan natin ng Sprite. Yan ang panghuli kasi yan ang magdadala ng timpla rin. Medyo siya maalat-alat siya na manamis-tamis. Magbabalansi po siya sa lasa po ng lechon. Ayan, kaya nga sinasabi ko ba, tinatanong ko sa inyo kung mahal po ba yung 1.5 na singil sa lechon. Amin lahat, amin yung uling, amin yung gaya ng sinabi ko sa inyo, yung bell pepper napakamahal, yung daon ng sibuyas mahal din, maabot ng 400 ang kilo. Ang mga sibuyas, bawang, napakarami. Kaya yung namin para ka na lang nagkate ng baboy, parang wala na yung talento mo sa paglilitsyon. Binabayaran kasi dito yung talento mo sa paglilitsyon, yung satisfied ng taong nagpapalitsyon sa iyo. Yun ang may pagmamalaki mo na talento na dapat ka talagang bayaran ng nararapat sa gusto mo. Dito kailangan talaga ng kasanayan. Hindi pwedeng lang makakatanggap ka ng nagpapalitsyon o naglilitsyon, sabihin sa iyo, sige, tatawaran mo, sige pa rin, pero hindi mo alam kung anong pwede mangyari sa nililitsyon. Kasi yung naglilitsyon na yan, baka hindi niya kabisado yung na silaw lang siya sa pwede niyang kitain na kahit hindi medyo mura. At doon naman sa pagtatrabaho pumalpak. Kaya yun, yung iba ganun ang nangyayari, palpak yung paglilitsyon, saka ka na magko-comment na ganun yung litsyon mo, pangit yung pagkatrabaho. Pero hindi mo alam, tinanggap mo rin kasi mura yung singil, na alam mo namang meron ka pwedeng kontakin na tao na marunong bihasa talaga maglitsyon. Kaya na
na ano ka lang sa mura. Kaya wag nating isipagsapalaran yung pagpapalitsyon. Tingnan muna natin yung kakayanan ng tao sa paglilitsyon, kung kaya niya ba, o nakikita mo ba siya na ganito ba talagang trabaho niya, hindi yung usap-usapan lang. Kaya nag-offer sa'yo na ako magaling, susugal ka kaagad. Kasi hindi po biro ang paglilitsyon. Pagka talaga wala kang karanasan dito, may hirapan ka talaga. Dito po nagtatahi na po tayo. Ayan, kailangan mahigpit. Nakadalawang tahi na po tayo. Ito yung ibig sabihin pang finishing na tahi po. Ayan, gumamit tayo ng pamo na number 18. Kasi mahirap din yung malaking pamo, kasi mahirap siya ipasok sa, kumbaga parang yung karayom, mahirap siya ipasok kasi naghihiwalay yung niya, yung sinulid, naghihiwalay, mahirap ipasok sa butas kapag sobrang makapal na pamo. Dito gumamit lang po tayo ng number 18 na pamo. Matibay na po siya kahit higpitan mo siya ng kahit persahin mo siya hilahin, hindi siya basta-basta mapuputol. Gaya ng ginagawa ko dito na makikita ninyo. Ayan, ang huling tahi na po yan, sa ibabaw na yan. Ang purpose po niya na pagtatahi ng ginagamit natin ay pamo, para yung ingredients na sa loob, yung sabaw, hindi lalabas. Kasi yun ang magre-resulta ng pangit na resulta ng lechon, kapag lumalabas yung mga tubig na galing sa loob ng baboy. Yun ang nagpapalambot ng balat. Dito gumamit lang po tayo ng Bear Brand lang po. Napakarami mabibili, at saka sa halagang 15 pesos meron ka na. Ito na ang ginagamit namin, pampapula ng baboy, pampapula po ng lechon. Yan, gagamit ka lang po ng ice wrapper. Yan ice wrapper po yan, na nilagyan po namin ng gatas na powder, tsaka lagyan ng tubig. Huwag yung masyadong lampas lang po siya ng kalahati, okay na yan. Basta ang malaga po ay malagyan yung buong katawan niya ng gatas, para walang makikitang puti habang niluluto siya. Lahat talaga ipupula, lahat ng parte ng katawan niya. Ayan po, pinaliguan na po natin lahat, buong katawan niya. Dito na po ay simula na po tayo magsalang ng lechon. Ayan, dito lang po kami banda sa may likod na sa may tagiliran ng bahay namin. Yan po ay po yan ng kulungan po yan ng baboy. Diyan na lang po kami nag lechon, gawa ng maulan, malakas ang ulan sa labas, at saka yung usok, nangangapit bahay yung usok, nakakaya naman po sa mga kapitbahay, kasi minsan meron silang mga sinampay. Yung usok pumupunta sa sinampay, ibang kulay, gaya ng sa amin. Naranasan din namin na yung mga damit namin ay nag-iiba rin ng kulay, manilaw-nilaw po pagka natatamaan ng usok ng galing sa kahoy po na pinapanggatong namin.
Mausok po kasi yung kahoy kaysa uling. Inaalalayan din na po namin ng kahoy para madali po siyang pumula, tsaka madali mag-crispy yung balat niya. Ayan, makikita nyo merong kahoy dyan. Ayan, pinaikot po namin yan na 3 oras at ito na po yung finish na lechon. Ayan, hinango na po namin. Ayan, napakalutong po niyan. Dito na po, nagra-wrapping na po tayo. Gumamit po tayo ng metallic foil po ang tawag dyan. Metallic foil para sa dapat ganyan ang mayroon siya sa ibaba para yung sabaw ng lechon hindi pumunta sa karton, kasi pag napunta sa karton yung sabaw ng lechon, lalambot yung karton, mapupunit. Kaya ito ang maganda.